Hello mga kabayan! Meron naman po tayong isi-share sa inyo na ating kaalaman. Ito po ay ang iba. O dito po sa Bicol, ito ay iba. Ito naman po sa Katagalugan ay kamyas. So ito pong kamyas ay merong botanical name at scientific name na Averrhoa bilimbi. Okay, so dito po ay iba. Ayan, marami pong bunga. Madali lang pong magtanim nito pag may mga buto na nahulog sa lupa at meron pong tumubo, transfer na lang. So ito po ang ating kaalaman ngayon ay marami, no? Nahahati po kasi ito sa, pwede siya sa pagkain at pwede rin pong i-focus sa ating paggamot. So umpisa na po natin sa ating scientific name na Averrhoa bilimbi. So ito po ay highly acidic fruit. Oh, maasim. Ito po ay tropical fruit na native dito sa Southeast Asia. Kasama na po yung ating Pilipinas sa Southeast Asia. Nakita niyo po yan, nakapokus sa taas. Ang bunga ng bilimbi o yung ating kamyas. So ito po ay fully packed sa vitamin C. Fully packed sa vitamin C, fully packed ng iron at antioxidants, and ito po ay traditional na pamboost ng immunity. Yan, immunity at ng blood sugar. It relief cups, so sa ubo, sa blood sugar, sa diabetic, and suit skin condition, o yung mga may sakit sa balat, kagaya po ng acne and rashes. So ito po, sa aking experience, ito pong dahon ng kamyas ay ginagamit, ilalaga at pampaligo po ng bagong panganak na ginang. And ginagamit din po ito kung kayo po ay galing sa bulutong tubig, gumaling na, ito po yung unang ipinampapaligo. Papakulo lang po nito at yung pong pinagpakuluan, ilagay sa maligamgam na tubig, yun na po yung pampaligo. So yun po yung ating traditional knowledge. And then after that, tayo po yung nag-research at nakakuha po tayo ng mas maraming key health benefits na bibigyan natin ng Flex. Shout out sa ating mga kababayan, ang ating kamyas. Ito na po, umpisa natin sa number 1 ng key health benefits ng kamyas. Anti-diabetic properties. So, tulong po ito sa mga may diabetic na o papunta sa pre-diabetic, diabetic 2, diabetic 1. So, ito po ay malaking tulong, kagaya po ng it can help lower blood sugar at bababa din po ang inyong triglycerides level. So mag-drink lang po ng kamyas juice. Kung kayo po ay nagmamanage ng diabetic, kung kayo po diabetic, 6 pieces nito. 6 pieces with water, i-boil, Pagka-boil, palamigin, and twice a day iinom po nito, umaga and hapon. Yun po, pinakulo ang ating kamyas. Para po yan sa anti-diabetic at yung mga nagmamanage ng blood sugar na mataas. Ano po? Yan. So, punta na po tayo sa number 2. Immune system booster. O, ano yun? System booster. Yung ating immune system, palalakasin niya. Kasi nga po, mayaman po ito sa ascorbic acid. Diba? Yung iba nga, bumibili pa over the counter ng mga ascorbic acid. Kung meron po kayong tanim nito, o kapitbahay nyo, pwede kayong humingi. Dahil pwede ka po nitong magamot or maging vitamin. Ang immune system mo po ay lalakas dahil marami po itong vitamin C na nakakapag fight ng mga colds, sipon, ubo, lagnat. Yan. And bukod doon, ito po ay lumalaban sa scurvy. Ano po yung scurvy? Scurvy po yung mga gums nyo po na nagsusugat. Yan. Nagsusugat na gums. Yan po scurvy. Yung mga matagal gumaling na gums, yan, mga sugat nyo pong hindi gumagaling, scurvy po, yan po ay paniguradong kulang na kulang po kayo sa vitamin C. Kaya kung marami kayo nito sa inyong lugar, ay ito po yung sapat na pwede nyo maging pamboost ng inyong vitamin C. Okay? And bukod po dun sa immune system booster, nakapag galing po ito ng respiratory illness. O, di ba? Kung kayo may ubo, trangkaso, pwede rin po ito. Okay?
So yun po, ang number 3 na po naman natin ng kamyas ay bone and dental health. So sa ating mga bone and dental health, kung kulang po kayo sa calcium, ito po ay mayaman din sa calcium and phosphorus. Kaya kapag mayaman po sa calcium at phosphorus yung prutas na kinakain, ay sigurado po ang inyo pong bone density at magkakaroon kayo ng strong teeth. Yan. Okay, so number 4 na po tayo, ang skin and wound treatment. Skin and wound treatment. Okay, so sabi nga, yung mga may acne, skin rashes, totoo nga, kasi nga ito nga sa baboy, kapag maraming mga galis-galis, kinagatan ng lamok, nangangati, ito po, ipinapahid lang po ito, dudurugin yung kanyang katas, ipapahid, no? So sa tao naman po, kung kayo po may acne o wound treatment, apply nyo lang po ito topically, yung kamyas leaf, yung dahon, leaf paste, and samahan nyo rin po ng fruit extract, yun, and pagsamahin po at makakapagaling po kayo ng acne, relieve itching, and reduce swelling. Kung namamaga ay mababawasan. And kung ito po ay cause ng rheumatism and mumps, ito po ay pwede rin, no? Kung kayo po ay sa rheuma, ito pwede kayong gumawa nito. Dumurog kayo ng kamyas leaves and 3 times a day ipahid nyo po doon sa affected na area ng inyong rheuma. Pwede sa tuhod, sa mga joints, yan. Pwede po. Ang galing, ano? So number 4 po lang tayo, marami na tayong natututunan. Yan. Dahil nga tayo po ay number 5 na, cough and fever relief. Kung kayo po ay may cough, ayan, pwede po kayong mag 3 pieces ng kamyas, durugin, and fennel. Ayan, yan ako po yung fennel, meron po siya. Sasamahan niyo po kasi meron po yung aromatic effect. And isa sa magpulaga po, palamigin, isa sa umaga, isa sa gabi. Kung kayo po ay may cough, ang dali lang po yung matatanggal. And the other nating na research ay pwede rin po siyang yung flower infusion and fruit juice are traditional remedies for soothing sore throat. Yung flower pala nito. So sa mga flower nito, pwede rin pong mag-reduce ng sore throat. And yung mga thrush o singaw, kaya lang pag ito po dinurog nyo at kayo may singaw, ay asahan nyo na napakahapdi po niyan. Tiyagaan nyo lang, ano, kaysa naman sa tawas, yung pala wala kayong tawas, kamyas na lang po, napakaraming gamot ng ating kamyas. Okay, ayan, induce sweat and break fever. Kung kayo po may lagnat, pwede rin po ito, dahil nakakapagpapawis po ito ng katawan at kayo po gagaling na sa inyong fever. Yan. Lagna number 6 na po tayo. Ang ating number 6 sa ating kamyas ay ang antimicrobial and anti-inflammatory. Antimicrobial sa mga mikrobyo na hindi gumagaling. Ito po, it contains natural phytochemicals. Kaya okay na okay din to, and mayaman sa antioxidants, fight bacteria, reduce localized inflammation. Mamaya, mamaga kong daliri, lalagyan natin ito. Dudurugin lang po, ika-crush, tapos ay ipahid nyo po sa inyong part na namamaga. Okay? So, ngayon po, ay meron po tayong sinaliksik na excessive. Kung tayo po ay nakapag-take nito na sobra-sobra, ay kaya nga moderate lang paggamit ng pagkain, pag-inom ng juice o pagkain, kasi nga pwede rin kainin. Ito po ay pag tayo nakapag-excessive ng inyong pagkain nito, ay pwede pong ma-strain ng inyong kidney at stomach upset. Ating additional knowledge po. Tapos na po tayo doon sa ating mga gamutan, no? Maraming panggamot pala ang dahon nito, ang bunga, ayan, no? And yung bulaklak ay marami ring gamot. So ngayon ay idagdag na rin natin ang ating benefits na pwede po ito kasi sa pagkain, sa pagluluto. Kagaya po kasi ng ito po'y kamyas ay mayaman sa vitamin C at napakaasim. So ito po ay ginagawang kapalit ng kamyas sa pansigang. Totoo po 'yon. O kaya sa pagpaksiw ng inyong mga isda.
ay pwede rin po ito. Okay? So ito ba po yung ibang pwedeng gamitin sa kamyas? Pwede po kayong kumain nito ng raw. Yan, hilaw. Pwedeng kainin to. Yan. Mapapangiwi kayo sa asim. So yung iba naman po ay sinasawsaw ito sa asin para hindi gaanong maasim. Yan. Ito po ay ginagawa rin juice. Pigayin nyo po, durugin yung juice na makukuha nyo. Pwede kayo maglagay ng konting honey or sugar. And pwede rin po itong gawing pickle. Pwede rin po itong pickle. And pwede rin po ito sa mga pagluto. Pati po yung minatamis na kamyas. So maraming salamat. Hanggang dito na lang. Sana po ay marami kayong natutunan. And pwede po kayo dyan mag-leave comment kung ano po ang gusto nyo i-research natin sa ating mga susunod na videos. Ayan, pakita ko po sa inyo yung pong ating isang itinanim na malaki na. Ito po yung ating isang itinanim na kamyas. Nasa 6 feet tall na. Mataas pa sa akin. No? Ako'y 5'7 lang. So 6 feet tall na. Ayan, straight lang siyang kahoy. Tumataas, hindi pa siya namamulaklak. Yan, ganyan lang po. Madaling mabuhay lang po ang kamyas. Ayan, salamat po. Lagi pong tandaan, kapag po tayo may konting alaman, hindi po tayo malalaman. So tuloy-tuloy lang po ang ating pananaliksik dahil sa pagsasaliksik, marami po tayong nakukuhang idea sa paggamot, sa pagkain, at sa pag-alaga sa ating bakuran ng ating mga halaman. Pili po tayo ng mga pwede natin gawing halaman at maging herbal na panggamot. Ayan. So ayan, marami po tayo ditong pwedeng i-research. Sa susunod po, pwede naman po ang ito pong dahon ng grapes. Ayan, meron po tayong dahon ng grapes. Pwede naman po susunod natin ayan, sampagita, apis. Marami po tayong susunod, kaya abangan sa ating mga susunod na video. Ito po si Dong Tigidong. Shoutout po sa inyo. God bless.